Maraming mga non-government organizations ang sumusulong ng mga karapatan ng kababaihan para makatulong sa kanilang pag-ahon mula sa krisis na kanilang nararanasan. Ang tanong namin ay napakasimple. Bakit hindi tinututukan ng gobyerno ang mga programang ito? Ang tambak ng lata, plastik at mga bakal na tira-tira, katumbas na ng presyo ng pagkababae nila. Sige, ito na naghahanap buhay ng mga tao rito. Puro kalaka lang talaga. Ibenta na namin siya para maging pera. Siguro yung mga kutsara, abuti siguro mga 15 kilos. Ang basurang nasalo ni Osang, kailangan pa niyang kamadahin kinabukasan. Ang halagang mapagbebentahan ng basura ang siyang ipanghahain ni Osang sa pamilya. Kasi naisip ko nga rin, naisip ko nga rin, baka may pag lumaki, habang lumalaki anak ko na ganyan trabaho ko, baka may akasawan siya ng mga kaibigan niya. Toto ka lang sa buho. Pagka lumaki na siya, ako lang sasabihin sa kanya lahat na, kaya ako lang ginagawa to para sa'yo. Tinitingnan namin ito bilang isang forma ng karahasan. Ang kanilang katawan ay pangunahing tinitingnan na commodities o kasangkapan. Kapag naging mahirap ang isang pamilya, kung minsan pamilya mismo ang nagtutulak sa kanila na ibenta sila sa ibang tao kapalit ng pera o kaya pagkain. Ang Coalition Against Trafficking on Women o CATW ay isang non-government organization sa Pilipinas na kumukondena sa prostitusyon sa Southeast Asia. Kasi the fact na buhay sila at patuloy silang lumalaban ay tinatawag na namin silang survivor. Nais ng mga babae na mayroon silang kasiguruhan sa kanilang buhay. Hindi yung bawat araw ang laban nila ay para lamang habulin yung susunod ngang hininga. Isang programa ng CATW ang naghahangad na may ahon ng mga babae sa prostitusyon. Ang isang sinimula namin kasama ng mga survivors ay yung isang cooperative scheme ng livelihood na kaya nilang gumawa ng paraan at kumita ng labas sa prostitution. Mahabang proseso yun. Ang nakakalungkot, hindi ito nabibigyang priority ng Administrasyong Aquino. Kailangan itong maintindihan ng pamahalaan. Hindi yung simpleng dadalhin sila sa kung saan mag-aaral ng pagmamanicure, pedicure at iba pa. Bukod ron, importanteng sa kanila manggaling kung ano yung ulit yung pangarap nila at yun yung ginagawa namin. Maraming babaeng naabuso at nasadlak sa prostitusyon ang nabigyan nila ng bagong pagkakataon. Isa sa mga natulungan ng CATW ay si Celia, na hindi rin malayo ang naging karanasan kina Osang. Halika na! Kuya, saan mo ba ako dadali? Basta! Halika na! Halika na! Kuya! Ayoko na! Kumingay! First nagabos sa akin yung pinsang ko. Hindi po ako nagkataon na magsumbong kasi naiisip ko po noon kahit magsumbong ako, baka hindi ako maintindihan ng pamilya ko or more na mas kakampihan nila yung taong yun kisa sa akin. Naging biktim ng paulit-ulit na karahasan si Celia. Sumunod noon na talagang di ko na nakayanan kasi dalawang beses ako na biktima ng rape. Yung mga kaibigan ko na doon ako nabuntis. Inopen ko, pero ang solusyon nila is papakasal. Yun, yung hindi nila ako maintindihan na eto, nabuso ako, hindi ako nagsumbong sa inyo para papakasal niyo ako doon sa taong yun. Ayaw ko naman, gusto ko pa rin mag-aral. So parang kahit na bata pa lang ako, yung nawala na yung karapatan sa akin, sa sarili ko. Nagpas na siyang pumunta ng Maynila at napadpad siya sa Cubao. At age of 17, buntis po ako. Rape victim po ako. So, yun yung nagtulak sa akin para, kumbaga, wala na ako makapitan. Yun kasi tinatawag na no choice, kaya ako napunta doon kasi kailangan ko.
Para mabuhay, naging prostitute si Celia. Kapalit ang bigas. Siyempre, buntis ka, ang hirap. Ang hirap ng customer, lalo buntis ka. So, pangkain na lang, ganun na lang po. Yun ang tingin nila, paninda. Paninda po ang tingin ng customer. Isa na ngayong volunteer ng CATW si Celia na tumutulong rin sa mga babaeng nakakaranas ng pang-aabuso. Sa ngayon po, na-introduce po namin yung livelihood po namin. Yan po ang number 1 para sa mga kagaya namin kababaihan. Ang malagpasan ng impyernong pinanggalingan ang nais ding makamtan ni Cathy. Minsan tatago ako pag may sinabi mo, ikaw palit kalakal ka lang dito eh. Ayaw kong papakita sa mga ilang araw. Hindi ako nagpapakita. Hanggang may mga demonyong hayok sa laman. Parang nakakadena pa rin sa kasalanan si Vona. Sa tingin ko nga, sa lahat ng tao, paningin ng tao, kahit hindi ka magganyan, tingin sa'yo talaga ng tao, maruming babae. Dahil alam nila, ganyan ka eh. Di ba? Kahit magbago ka siguro, ganun tingin sa'yo. At habang patagal na mananatili sa ganitong klase ng kalakalan si Osang, paliit din ang paliit ang tsansa niyang magbago. Oo, nagsisisi naman din ako. Pero siguro hindi mo siguro habang buhay ganito ako. Kasi siguro meron din lalaki magseryoso sa akin. Kaya kasama ko na lang siya. Sa panahon ngayon, wala nang lalaki ganong dahil lahat kasi ng lalaki ngayon, puro gusto nila, puro 6 lang talaga. 11 taon nang nakalilipas mula nang buksan ng mga mambabatas ang ikinakasang anti-prostitution bill. Pero isang dekada na rin itong tila kinalimutan ng gobyerno. Hanggat ang solusyon ng pamahalaan ay labor export at wala tayong creation na significant ng local jobs that are decent. Hindi lamang yung cross-border trafficking ang mangyayari, pati internal, yung pagbibiktima nga sa mga kababaihan at bata dito sa sarili nating bayan at pagkakalakal sa kanila, sa kanilang katawan. No? Ang kanser ng lipunan na sakit ng ilang daang henerasyon, kailan nga ba matutuldukan? Isang uri lamang ng prostitusyon ang palit-kalakal. Mula sa mga patay-sinding mga club sa ating lungsod, hanggang sa sex tourism sa iba't ibang mga destinasyon, hanggang sa child pornography sa internet. Lahat ng mga ito, palago ng palago sa ating bansa. Hanggat hindi natutugunan ng ating gobyerno ang mga pangangailangan ng mga kababaihan, hindi malayo mangyari na mas malala pang paraan ng pangangalakal ng katawan ang ating masasaksihan sa darating na mga taon. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating sering tumatalakay sa iba't ibang mga isyu ng ating bayan at sa mga pangako ng ating Pangulo. Ito pong Under Special Investigation. Ako po si Paolo Bediones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat. Ay, gusto ko magkaroon din ng pulbo kasi makintabang mukha.